Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ana habang unti-unti siyang bumababa sa bus. Ang sariwang hangin sa probinsya ay biglang napalitan ng usok at ingay ng Maynila. Hindi niya akalain na sa edad na 21, ang simpleng pangarap niyang makatulong sa pamilya ay magdadala sa kanya sa ganitong kalaking syudad at sa ganito kalaking mansyon. Ang bawat hakbang niya palapit sa malaking gate ng Alcantara Mansion ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang matayog na pader, ang naglalakihang halaman, at ang itim na gate na may disenyo ay nagpapahiwatig ng yaman na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pangamba at pag-asa. Pangamba sa hindi tiyak na bukas sa isang mundong lubos na iba sa kinasanayan niya, at pag-asa na ang pagpunta niya rito ay magiging sagot sa mga dalangin ng kanyang pamilya. Na sa wakas, makapagpapaaral na siya sa kanyang kapatid, makabili ng gamot para sa ina, at makapagpapatayo ng munting bahay na hindi tatagos ang ulan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may bumubulong na tanong sa kanyang isipan, kaya ko ba ito? Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod, inayos ang suot na lumang damit, at kumatok sa gate. Bumukas ito ng tahimik, tila isang bibig na naghihintay lumamon sa kanya. Sinalubong siya ng isang matandang babae, ang head housekeeper, si Aling Nena, na may maamo ngunit seryosong mukha. Dinala siya nito sa loob ng mansyon, at bawat silid na kanilang nadaanan ay nagpatunay sa kanyang hinala, ito ay hindi lamang bahay, ito ay isang palasyo. Mga chandeliers na kumikinang, mga antigong kasangkapan, at mga pinturang sadyang ginawa para sa mga dingding. Sa bawat kanto, naramdaman niya ang bigat ng kayamanan at ang lamig ng isang mundong hindi niya kailanman inakala na kanyang mapapasok. Dito ka na sa silid na ito, Ana, ani Aling Nena, itinuro ang isang maliit na kwarto sa dulong bahagi ng bahay, malapit sa kusina. Simple lang pero malinis. Dito ka matutulog. Simula bukas, magsisimula ka na sa trabaho. Tumango si Ana, pilit nang humingiti. Kinagabihan, habang pinipilit niyang makatulog sa malambot, ngunit hindi pamilyar na kama, narinig niya ang sigawan mula sa malaking sala. Mga boses iyon ni Don Ricardo Alcantara, ang may-ari ng mansyon at isang kilalang negosyante, at ang anak nitong lalaki, si Miguel. Ang mga salita ay naglalaro sa hangin, malakas at puno ng galit. Kailangan mong pakasalan si Isabel, Miguel. Para ito sa kumpanya, para sa pangalan ng pamilya, sigaw ni Don Ricardo. Ayoko. Hindi ko siya mahal, Papa. Hindi mo ako pwedeng pilitin sa isang bagay na ayaw ko, depensa ni Miguel. Wala kang karapatan magreklamo. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Kailangan mo ng stability, lalo na ngayon, patuloy ni Don Ricardo, ang tinig ay puno ng otoridad na hindi matatawaran. Anong ngayon? Akala niyo ba hindi ko alam? Hindi niyo ako pwedeng gamitin para lang sa kasunduan ninyo. Balik ni Miguel, mas mababa ang boses pero may bahid ng sakit. Napatayo si Ana at lumapit sa pinto, dinikit ang tainga. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita, ang tensyon sa pagitan ng mag-ama. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit malinaw na may malaking problema ang pamilyang ito. Isang pamilyang tila may lahat ng yaman sa mundo, ngunit walang kapayapaan. Naaawa siya kay Miguel, kahit na hindi niya ito personal na kilala. Isang binata na tila nakakulong sa ginintuang haula. Lumipas ang mga araw, at naging bahagi ng routine ni Ana ang paglilinis, pag-aasikaso sa hardin, at paminsan-minsan ay pagdinig sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Miguel at ng kanyang mga magulang. Naging pamilyar siya sa mukha ni Miguel, matikas, may matatalim na tingin, at halos palaging may bakas ng galit at pagod sa kanyang mukha. Malayo ito sa mga binata sa probinsya na nakasanayan niya, na ang mga mata ay puno ng pag-asa at simpleng kaligayahan. Si Miguel, sa kabila ng kanyang yaman, ay tila mas malungkot pa sa pinakamahirap na tao na kanyang nakilala. Isang gabi, habang nag-aayos si Ana ng kusina, narinig niya ang malakas na kalabog sa labas. Agad siyang lumabas at nakita si Miguel na nagmamadaling lumabas mula sa isang kwarto. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at ang kanyang porma ay tila nagmamadali. May hawak siyang isang maliit na bag. Saan po kayo pupunta, sir? Tanong ni Ana, nabigla sa kanyang presensya. Napatingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng kaligtasan. Aalis ako, Ana.
Hindi ko na kaya dito. Pilit nila akong pinapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Nagulat si Ana. Pero sir, paano po? Biglang lumapit si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nababalutan ng desperasyon. Tulungan mo ako, Ana. Kailangan kita. Napaatras si Ana, ang puso ay biglang bumilis. Anong tulong ang kailangan ng isang mayaman na tulad niya mula sa isang simpleng katulong? Gagawin mo, hindi ba, ani Miguel, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamadali at pagmamakaawa. Magpapanggap kang asawa ko. Tatakas tayo. Babayaran kita kahit magkano. Nilabas ni Miguel ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag at inabot kay Ana. Malalaking banknotes na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya, ang halaga ay sapat para bilhin ang kalahati ng kanilang lupa sa probinsya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinititigan ang pera. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Magpapanggap na asawa? Isang binata mula sa mayamang pamilya, isang katulong. Ito ba ay isang panaginip o isang bangungot? Ang isang pangarap na makatulong sa pamilya ay biglang naging mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang pera ay tila lumulutang sa hangin, nag-aalok ng solusyon sa lahat ng problema niya, ngunit kasama nito ang isang alok na maaaring magpabago ng kanyang buong buhay, sa paraan na hindi niya inaasahan. Halos hindi makahinga si Ana. Ang mga salitang magpapanggap kang asawa ko, ay umalinggaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng makapal na bundle ng pera. Ito ang pangarap niya, ang sagot sa lahat ng problema, ngunit ang paraan ay tila isang bangungot. Tinitigan niya si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanunuyo, naghahanap ng kasagutan sa matinding desperasyon na nakikita niya sa mukha nito. Ito ba ay totoo? O isa lamang siyang biktima ng panaginip na kayamanan? Bakit po ako? Sa wakas ay naitanong niya, ang boses ay halos pabulong. Dahil ikaw ang pinakamalapit sa akin ngayon. At mukha kang kayang gawin ang kahit ano para sa pamilya mo, sagot ni Miguel. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagmamadali at pilit na paghawak sa sitwasyon. Hindi tayo pwedeng mahuli. Kung ayaw mong matulungan ang pamilya mo, sige. Pero huwag kang magsasabi kahit kanino. Ang huling mga salita ni Miguel ay parang yelo na dumaloy sa ugat ni Ana. Banta. Hindi lang ito alok kundi banta. Isinara niya ang mga mata. Kung ito ang tanging paraan para matulungan ang pamilya niya, kung ito ang tanging pinto na bumukas, kailangan niyang lakasan ang loob. Kinagat niya ang labi, nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahan niyang tinatanggap ang pera. Sige po, sir, mahina niyang sagot, halos hindi marinig. Gagawin ko po ang gusto ninyo. Naglabas ng buntong hininga si Miguel, tila nabunutan ng tinik. Mabuti. Kailangan natin gawin ito ngayong gabi. Walang dapat makaalam. Ilang oras lang ang lumipas, at natagpuan na ni Ana ang sarili niya sa isang maliit na kapilya, malayo sa mansyon. Walang palamuti, walang bisita, tanging sila ni Miguel, ang isang peke na pari na may balbas at ang dalawang matandang lalaki na tila saksi at abogadong pinagkakatiwalaan ni Miguel. Ang mga salita ng sumpaan ay lumabas mula sa bibig ng pari, ngunit walang emosyon, walang kaluluwa. Isang kasunduan, hindi isang sumpaan ng pag-ibig. Ngayon, maaari niyo nang halikan ang nobya, sabi ng pari, ang kanyang boses ay parang robot. Nagkatinginan si Ana at Miguel. Isang matinding kaba ang bumalot kay Ana. Hindi niya inaasahan ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang kanyang labi ay lumapat sa noo ni Ana. Isang mabilis at walang init na halik. Hindi ito ang halik ng pag-ibig, kundi selyo ng isang lihim na kasunduan. Tapos na, bulong ni Miguel. Tara na. Hindi na nagtagal pa sila. Sakay ng isang itim na SE, tahimik nilang nilisan ang Maynila habang tulog pa ang buong syudad. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagdaan ng mabilis, tila mga kumukurap na pangako ng isang kinabukasan na hindi pa malinaw. Hindi nagsasalita si Miguel. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso at may malalim na pag-iisip. Pinilit ni Ana na huwag tumingin sa kanya, ngunit hindi niya maiwasan ang pagmamasid sa kanyang figura. Nakakapagtaka na ang isang lalaking mailahat ng yaman ay tila pinakamahirap pa rin sa lahat, mahirap sa kalayaan, mahirap sa kapayapaan.
Napansin ni Ana ang paminsan-minsang paghawak ni Miguel sa kanyang dibdib na parang may nararamdaman siyang kirot. May bahid ng pag-aalala ang sumagi sa isip niya. May sakit kaya siya? O pagod lang sa pagtakas? Sir, okay lang po ba kayo? Sa wakas ay nangahas siyang magtanong, ang kanyang bining boses ay halos hindi marinig. Bahagyang lumingon si Miguel, ang kanyang tingin ay matalim. Bakit? Nag-aalala ka? Nagulat si Ana sa tono ng kanyang boses. Wala po. Nagtanong lang po. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tingin sa labas. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Masakit lang ang ulo ko. Hindi na nagtanong pa si Ana. Naramdaman niya ang lamig sa pagitan nila, ang distansya na bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi sila mag-asawa. Hindi sila magkaibigan. Sila ay dalawang estranghero na pinagsama ng isang kakaibang sitwasyon. Paglipas ng ilang oras, nagsimulang manakit ang kanyang likod. Nakatulog na yata si Miguel. Napatingin siya sa binata. Ang kanyang mukha ay payapa sa pagtulog, malayo sa galit at pagod na palagi niyang nakikita. Sa sandaling iyon, mukha siyang isang ordinaryong tao, hindi isang anak ng milyonaryo na tumatakas sa kanyang sariling buhay. Biglang umubo si Miguel, malakas at masakit. Nagising siya at nanginginig ang kanyang kamay habang kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa bulsa. Mabilis niyang kinuha ang isang tableta at ininom ng walang tubig. Pagkatapos, muli siyang lumingon sa labas ng bintana, tila walang nangyari. Ngunit nakita siya ni Ana. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hindi ito pangkaraniwan. Ano ang ininom niya? Bakit ganoon ang pag-ubo niya? Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. May itinatago si Miguel. Isang bagay na mas malalim pa sa pagtakas niya sa kasal. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang bigat ng desisyon niya. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang lihim na maaaring magpabago ng lahat. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng mahabang biyahe. Bumungad kay Ana ang pamilyar na tanawin ng lunti ang bukirin at mga puno ng niyog. Ang barangay Maligaya sa Laguna. Ito ang kanyang tahanan, ang lugar kung saan niya nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang isang lalaking kasing lamig ng hangin sa Maynila na nagpapanggap na kanyang asawa. Napansin niya ang paggalaw ni Miguel sa tabi niya. Ang lalaki ay nagmulat ng mata, ang tingin ay blanko sa umpisa, pagkatapos ay napuno ng pagtataka habang nililibot ang paningin sa labas. Isang mundo na lubos na iba sa mansyon na kinasanayan niya. Andito na tayo, mahina niyang sabi, ang boses ay may bahid ng pagod. Ito na ba? Tanong ni Miguel, ang kanyang tono ay maihalong pagdududa. Walang bakas ng paghanga o kahit interes sa kanyang mukha. Hindi na nagtagal, nakita na nila ang munting bahay ni Ana. Gawa sa kawayan at kogon ang dingding at bubong. Maliit pero malinis at puno ng pagmamahalan. Agad silang sinalubong ng kanyang ina, si Aling Tessie, at ang nakababata niyang kapatid, si Lena. Ang mukha ni Aling Tessie ay nagpapakita ng tuwa at pag-aalala, habang si Lena naman ay may matinding pagtataka sa mga mata. Ana! Anak, namiss ka namin, sabi ni Aling Tessie, agad siyang niyakap ng mahigpit. Sino to? Bumitaw si Aling Tessie at tiningnan si Miguel mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay may pagdududa, halos pagtataka. Hindi niya masisisi ang ina. Sino ba naman ang mag-aakalang ang simpleng Ana ay mag-uwi ng isang binata na halatang galing sa syudad, na may dalang bag na mas mukhang mamahalin pa kaysa sa lahat ng gamit nila sa bahay. Inay, siya po si Miguel, pilit ng ngiti ni Ana, ang kaba ay bumalot sa kanyang dibdib. Asawa ko po. Ang salitang ki-asawa ay tila bombang sumabog sa tahimik na umaga. Nanlaki ang mga mata ni Aling Tessie. Asawa? Kailan pa? Bakit hindi ka nagsabi? Naramdaman ni Ana ang init sa kanyang mukha. Mahabang istorya po, inay. Nagmadali po kasi kami. Tiningnan niya si Miguel, pilit na pinasasalamatan ito sa isang tingin na kailangan niyang umayon sa kwento. Si Miguel naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang ekspresyon ay blanko. Niyaya sila ni Aling Tessie na pumasok, pero halata ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Si Lena naman ay panay ang siko kay Ana, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang unang ilang araw ni Miguel sa probinsya ay isang komedya.
Ang mga lamok ay tila nagdiriwang sa kanyang presensya. Nahirapan siyang matulog sa kawayan na kama. Ang banyo ay nasa labas. At ang mga pagkain na luto ni Aling Tessie, bagaman masarap para kay Ana, ay tila kakaiba para kay Miguel. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng piniritong isda at kanin, napansin ni Ana ang pag-aalangan ni Miguel habang kinakain ang pagkain. "Sir Miguel, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Aling Tessie, may bahid ng pag-aalala sa boses. Pilit na ngumiti si Miguel. "Okay lang po, tita. Sanayan lang po." Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Ana ang unti-unting pagbabago. Nakita niya si Miguel na sumama sa kanyang ama na mangisda. Napansin niya itong pinagmamasdan ang mga bata sa kalsada na naglalaro ng sipa. Narinig niya itong tumatawa ng mahina nang subukan niyang tulungan si Mang Tonyo sa pag-akyat ng niyog at halos mahulog. Isang hapon, nakita niya si Miguel na nakaupo sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ang tubig na dumadaloy. Lumapit si Ana at umupo sa tabi niya. "Ang ganda rito, ano po, Sir Miguel?" tanong niya. Napalingon si Miguel. "Hindi ako sanay sa ganito katahimik. Sa Maynila, puro ingay. Puro trabaho. Kaya po siguro kayo nahirapan?" "Hindi lang yun," sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. "Parang may iba rito. Parang mas totoo." Napangiti si Ana. "Ganyan po talaga dito. Walang halong plastikan. Kung gutom ka, kakain ka. Kung masaya ka, tatawa ka. Kung malungkot ka, iiyak ka. Simple lang." Nag-angat ng tingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. "Ikaw, Ana. Bakit mo ito ginagawa para sa akin?" Naramdaman ni Ana ang pamumula ng kanyang pisngi. "Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko, sir. Ito po ang pagkakataon namin." "Pera lang?" tanong ni Miguel. Umiling si Ana. "Hindi lang po pera. Gusto ko rin pong matulungan kayo. Mukha po kayong malungkot sa mansyon." Nanatiling tahimik si Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ana. Tila may hinahanap siya o may sinusubukang intindihin. Kinagabihan, habang nasa loob na sila ng kanilang kwarto, narinig ni Ana ang boses ni Lena na kausap ang kaibigan sa telepono. "May bago akong bayaw. Sobrang gwapo. Pero ewan ko ba, parang hindi siya bagay rito. Ang lamig niya, parang ayaw niya rito." Sana hindi masaktan si Ate Ana, bulong ni Lena, sapat lang para marinig ni Ana. Naramdaman ni Ana ang pagdampi ng kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Nagulat siya. "Nag-aalala ba sila sa atin?" tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang may pag-aalala. "Natural lang po," sagot ni Ana. "Sana lang po maintindihan nila kung bakit natin ito ginagawa." Naglabas ng malalim na buntong hininga si Miguel. "Sana nga." Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bintana, sa labas ng bahay, kung saan ang mga ilaw ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mga puno. Hindi niya masabi kung iniisip niya ang buhay niya sa Maynila o ang buhay na sinubukan niyang takasan. Ngunit sa kanyang tingin, may nakita si Ana na kakaiba. Isang bakas ng kalungkutan at isang bahagyang pag-aalala na hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Ana. Tila nag-aalala siya sa magiging epekto ng kanilang pagpapanggap sa pamilya ni Ana, lalo na kung sakaling malaman nila ang lahat ng katotohanan. Nagsimulang magbago ang mga araw ni Miguel sa Barangay Maligaya. Ang simoy ng hangin sa bukid, ang halimuyak ng sariwang lupa, at ang simpleng pamumuhay ay dahan-dahan bumabaklas sa mga pader na itinayo niya sa sarili. Hindi na lamang ito pagtakas para sa kanya, nagiging isang pagtuklas ito. Ang dating iritable at malayo niyang tingin ay unti-unti nang napapalitan ng pagmamasid, pag-unawa. Nakikita niya si Ana, hindi na lamang bilang kikatulong o pipeking asawa, kundi bilang isang babaeng puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, nakikita niya itong gumigising ng maaga para tumulong sa ina, magluto ng almusal at mag-asikaso sa hardin. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa mansyon na maglaba at maglinis, ay ngayon masikap na humahawak ng tabak sa bukid o nangungolekta ng gulay. Ang simpleng ngiti ni Ana sa tuwing nakikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap ay nagbibigay ng kakaibang init sa dibdib ni Miguel. Isang hapon, sumama siya kay Ana sa palengke. Hindi siya sanay sa ingay at dami ng tao, pero pinilit niyang maging natural.
Habang namimili si Ana ng gulay, nilapitan sila ng isang lalaki. Matikas ang pangangatawan, may maamo ang mukha, at may malapad na ngiti. Nagulat si Miguel nang makita ang ningning sa mga mata ni Ana habang nilalapitan sila ng lalaki. Ana! Ikaw pala yan, bati ng lalaki. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Sino iyang kasama mo? Carlo. Ikaw pala, sagot ni Ana, at may pamumula sa pisngi niya. Siya si Miguel, asawa ko. Naramdaman ni Miguel ang kakaibang kirot sa dibdib nang marinig ang salitang i-asawa mula sa bibig ni Ana, na tila nagulat siya sa kanyang sariling reaksyon. Tiningnan niya si Carlo na ngayon ay may bahid ng pagkadismaya sa mukha. Ganun ba? Hindi mo man lang sinabi na may asawa ka na pala, malungkot na sabi ni Carlo. Kailan pa? Biglaan lang kasi, Carlo, sagot ni Ana, tila nahihiya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kagamitan si Miguel sa maliit na kubo na ginawa nilang pansamantalang tindahan ng mga gulay, narinig niya ang tawanan ni Ana at Carlo sa labas. Sumilip siya. Nakita niya si Carlo na abot langit ang ngiti habang may ibinubulong kay Ana. Nagkatawanan sila. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang panonood sa kanilang dalawa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang selos. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na iyon. Hindi niya ito nararamdaman kay Isabel o sa kahit sinong babae sa kanyang mundo. Bakit kay Ana? Ang sakit, bulong ni Miguel sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na biglang naging nanlalamig. Ang simpleng buhay ay masaya. Naramdaman niyang mas interesado siya sa buhay ni Ana kaysa sa inaakala niya. Gusto niyang malaman kung ano ang ikinagagalak niya, ang ikinalulungkot niya. Gusto niyang makita ang mga bagay sa pananaw niya. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang naglalakad sila pabalik mula sa bukid. Wala silang dalang payong. Agad silang tumakbo para maghanap ng silungan. Nakakita sila ng isang maliit na kubo na halos sira na, pero sapat para maprotektahan sila sa ulan. Ang lakas naman ng ulan, sabi ni Ana, nanginginig sa lamig. Nakita ni Miguel ang panginginig niya. Hindi niya inasahan ang susunod niyang gagawin. Hinubad niya ang kanyang jacket at inilagay sa balikat ni Ana. Nagulat si Ana. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Ana ay nagtataka, samantalang ang mga mata ni Miguel ay naghahanap ng kasagutan. Salamat po, sir, mahina niyang sabi. Miguel. Tawagin mo akong Miguel, mahinang sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malalim. Wala tayo sa mansyon. Sa loob ng kubo, ang tunog ng ulan ay naging musika. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward, kundi puno ng hindi nasasabing damdamin. Napansin ni Ana ang pag-aalaga ni Miguel sa kanya. Ang init ng jacket niya ay tila yumakap sa kanya, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa puso. Biglang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ana. Nagulat si Ana, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Ang palad ni Miguel ay mainit at matipuno, malayo sa mga kamay na sanailamang humawak ng mga papeles at gadget. Sa kanyang tingin, may nakita si Ana na hindi galit, hindi pagod, kundi isang matinding pangungulila at pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging pintig ng kanilang puso. Isang hindi inaasahang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na mas malalim pa sa anumang kasunduan. Hindi na nakatulog si Ana ng gabing iyon. Ang mga salita ni Miguel, ang init ng kanyang palad na humawak sa kanyang kamay, at ang kakaibang tingin sa kanyang mga mata ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang pilit na pagpapanggap ang kanilang relasyon, ngunit sa mga sandaling iyon, naroon ang isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng pagtakas at kasinungalingan, makakaramdam siya ng isang damdamin na mas totoo pa sa lahat. Nang magising siya kinabukasan, nakita niya si Miguel na gising na rin at nakatingin sa labas ng bintana. May kakaibang tensyon sa hangin sa pagitan nila. Walang nagsasalita. Naramdaman ni Ana ang init sa kanyang mukha. Nahihiya siya, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ito ba ay ang kilig na sinasabi ng kanyang mga kaibigan? Gising ka na pala, sabi ni Miguel, na tila gulat sa kanyang presensya. Opo, maikli niyang sagot at agad na bumangon para lumabas. Ngunit bago pa siya makalabas, nagsalita si Miguel. Ana, tungkol kagabi.
Huminto si Ana, hindi siya lumingon. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ni Miguel. Wala lang, pagpapatuloy ni Miguel, at naramdaman ni Ana na tila nagbago ang tono ng boses nito. Huwag mo nang isipin. Sanay lang ako sa ganoong reaksyon. Narinig ni Ana ang sakit sa boses ni Miguel. Sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang isang mayaman na naglalaro sa kanya, kundi isang lalaking nag-iisa na naghahanap ng atensyon. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Ganoon po ba? Tanong niya, lumilingon sa kanya. Maikli niyang sagot. Sige, mag-asikaso ka na. May gagawin pa tayo sa bukid. Lumipas ang mga araw, at ang pilit na pag-iwas ay unti-unti nang nawala. Nagagawa na nila ang mga gawain sa bukid ng magkasama. Nagtatawanan na sila. At paminsan-minsan, kapag hindi siya nakatingin, nahuhuli ni Ana si Miguel na nakatingin sa kanya, na tila may malalim na pag-iisip. Ngunit kapag nagtagpo ang kanilang mga mata, agad itong iiwas. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gulay na ibebenta, napansin ni Ana na may isang lalaking nakasuot ng pang-opisina na damit ang nasa kalsada, tila may hinahanap. May bitbit itong folder at panay ang tanong sa mga kapitbahay. Naramdaman ni Ana ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Sir Miguel, pabulong niyang sabi. May naghahanap po yata sa atin. Napatingin si Miguel sa direksyon na itinuro ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong ginagawa niya rito? Bulong nito sa kanyang sarili. Kilala niyo po ba siya? Tanong ni Ana. Kailangan nating mag-ingat, sagot ni Miguel, ang kanyang tono ay biglang naging seryoso. Baka nga sila na iyan. Ang pamilya ko. Kinagabihan, habang nasa bahay sila, biglang tumunog ang cellphone ni Miguel. Ang kanyang ringtone ay malakas at pamilyar, ngunit hindi ito galing sa kanyang mga contacts. Tiningnan niya ang screen at biglang namutla. Unknown number, bulong niya. Nag-aalala si Ana. Sino po yan? Sinagot ni Miguel ang tawag. Tumahimik siya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at may bahid ng takot. Narinig ni Ana ang isang boses sa kabilang linya, malinaw at puno ng banta. Nasaan ka, Miguel? Akala mo ba matatakasan mo ang lahat? Maling-mali ka, sabi ng boses na tila galing kay Don Ricardo. Umuwi ka na. At itapon mo na iyang katulong na iyan. Huwag mong kakalimutan ang responsibilidad mo. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang pinatay niya ang tawag. Hindi ko na sila matatakasan, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Isang matinding kaba ang bumalot sa dibdib ni Ana. Anong responsibilidad? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Miguel. Isang text message. Tiningnan niya ang screen at biglang naging blanko ang kanyang mukha, tulad ng isang piraso ng papel. Hindi niya na kailangan pang basahin ang mensahe para malaman kung ano iyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ipinapakita niya ang screen kay Ana. Isang litrato. Isang litrato na kuha sa malayuan habang nasa loob sila ng maliit na kubo na silungan nila sa ulan. Ang litrato ay malabo, ngunit malinaw na makikita ang kanyang kamay na hawak ang kamay ni Ana. Sa ilalim ng litrato may nakasulat na mensahe. Hindi ka makakatakas, Miguel. Ang katotohanan ay hahabol sa inyo. Ang litrato sa cellphone ni Miguel ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Isang simpleng larawan, ngunit nagdadala ng napakabigat na banta. Ang mundo na sinubukan nilang itago sa Barangay Maligaya ay unti-unti nang nilalamon ng nakaraan. Naramdaman ni Ana ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa larawan. Hindi na lang ito laro-laro. Totoo na ang banta. Nasaan sila? Pabulong na tanong ni Ana. Biglang bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanila ang matikas na figura ni Don Ricardo Alcantara, kasama si Doña Elena na may matatalim na tingin at dalawang security guard. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila sinakop ng tensyon. Miguel, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalinggaw sa maliit na bahay. Anong ginagawa mo rito? At anong kalokohan ito? Ang kanyang tingin ay bumaling kay Ana, puno ng paghamak. Ikaw nakatulong, ano ang ginawa mo sa anak ko? Naramdaman ni Ana ang pag-init ng kanyang pisngi sa kahihiyan. Lumapit si Miguel at humarang sa harap niya,
tila isang panangga. Wala siyang kasalanan, Papa, depensa ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag. Pinili ko ang pumunta rito. Pinili ko siya. Umungol si Don Ricardo. Pinili? Hindi mo alam kung ano ang pinili mo, Miguel. Pinili mo ang kahihiyan. Pinili mo ang isang walang kwentang babae kapalit ng pangalan ng pamilya Alcantara. Lumapit si Doña Elena kay Ana, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo, babae? Sino ka para sirain ang pangalan ng aming pamilya? Hindi mo alam kung anong sakit ang pinagdadaanan ng anak ko, at gusto mo pa siyang pasakitan lalo sa kahirapan mo. Ma'am, wala po akong intensyong masama, pilit na paliwanag ni Ana, ang boses ay nanginginig. Mahal ko po si Miguel. Mahal? Umisi si Doña Elena. Pero ang mahal mo, hindi ang anak ko. Alam mo ba na may sakit si Miguel? Isang sakit na nangangailangan ng patuloy na gamutan at pangangalaga na hindi mo kailanman maibibigay. Nagulat si Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sakit. Ito ba ang ibig sabihin ng tableta na ininom ni Miguel? Ang kanyang panginginig, ang kanyang biglaang pag-ubo. Tumingin siya kay Miguel na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang lihim. Elena, wag mo nang sabihin sa kanya, sigaw ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at galit. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, sagot ni Doña Elena, ang kanyang mukha ay sadyang puno ng puot. Si Miguel ay may malubhang karamdaman, Ana. Isang karamdaman na unti-unting kumakain sa kanya. Pinaplano namin ang kasal niya kay Isabel hindi lang para sa negosyo, kundi para matulungan siya. Ang pamilya Reyes ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamahusay na paggamot at pangangalaga. Hindi mo siya pwedeng mahalin kung hindi mo siya kayang pagalingin. Para itong balde-baldeng malamig na tubig na ibinuhos kay Ana. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtatago ni Miguel, ang katotohanan ng kanyang karamdaman, at ang bigat ng bawat pangungusap ni Doña Elena ay nagpaikot sa kanyang mundo. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagtakas ni Miguel, ang kanyang pagiging mailap, ang kanyang lihim na pag-inom ng tableta. Hindi lang pala ito tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Naramdaman ni Ana ang mga luha na unti-unting namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Ang pagkabigla at ang sakit ay naghalo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanan na maisakit si Miguel, o ang katotohanan na itinago niya ito sa kanya. Ana, wala akong balak itago to sa iyo ng matagal, mahinang sabi ni Miguel na tila nagsusumamo. Bakit? Bulong ni Ana, ang boses ay nanginginig. Bakit mo itinago sa akin, Miguel? Dahil ayokong maging pabigat, sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay nagre-rehistro ng matinding sakit. Ayokong kaawaan mo ako. Ayokong makita mong nahihirapan ako. Nilabas ni Doña Elena ang isang sobre mula sa kanyang bag na rito, babae. 5,000,000 piso. Kumuha ka. Layuan mo ang anak ko. Hindi mo kayang ibigay sa kanya ang kailangan niya. Tiningnan ni Ana ang sobre. 5,000,000 piso. Isang halaga na magpapabago ng buhay ng kanyang pamilya, higit pa sa inaakala niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang pera ay walang halaga. Ang tanging nakita niya ay ang sakit sa mga mata ni Miguel at ang bigat ng kanyang sariling puso. Hindi ko po kailangan ang pera niyo, sabi ni Ana, at inilapag niya ang sobre sa mesa. Kung may sakit po siya, mas kailangan niya ako. Umailing si Don Ricardo. Hangal. Hindi pag-ibig ang makakapagpagaling sa kanya. Doktor at pera ang kailangan niya. Kung talagang mahal mo siya, pakawalan mo siya. Hayaan mo siyang gumaling. Hayaan mo siyang bumalik sa kanyang dapat kalagyan. Naramdaman ni Ana ang pagkahilo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pangarap niya, ang pag-asa, ang pagmamahal na unti-unting nabuo, ay biglang nawasak ng isang malalim na lihim. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Lumabas siya ng bahay patakbo. Narinig niya ang tawag ni Miguel, ngunit hindi siya lumingon. Gusto niyang tumakas, tumakbo palayo sa sakit at katotohanan na bumabalot sa kanya. Ana! Sandali lang narinig niyang sigaw ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay biglang naging mahina, tila naubusan ng lakas.
Paglingon ni Ana, nakita niya si Miguel na nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla. Unti-unti itong bumagsak sa lupa, habang ang Don Ricardo at Doña Elena ay nakatayo lamang, na tila nagtagumpay sa pagwawasak ng lahat. Tumakbo si Ana. Tumakbo siya ng walang direksyon, ang mga luha ay umaago sa kanyang pisngi, halos hindi na niya makita ang dinadaanan. Ang sigaw ni Miguel, ang kanyang pagbagsak, at ang naghaharing tingin ni Don Ricardo at Doña Elena ay nagpaikot-ikot sa kanyang isipan. Ang lahat ng kasinungalingan at pagtatago ay biglang bumagsak sa kanyang balikat. May sakit si Miguel. May malubhang sakit ang lalaking unti-unti niyang minamahal. At itinago niya ito. Napahinto si Ana sa gitna ng bukirin, humihingal. Naramdaman niya ang sakit sa dibdib, hindi lamang sa pagtakbo, kundi sa matinding pagkabigo at pagtataksil na kanyang naramdaman. Tumingala siya sa kalangitan. Bakit? Bakit niya itinago ang ganoong kalaking bagay? Gusto niyang magalit, sumigaw, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay hikbi. Ang lahat ng pangarap niyang makatulong sa pamilya ay tila naglaho, napalitan ng isang katotohanan na mas masakit pa sa kahirapan. Ana! Ana! Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Lumapit si Aling Tessie sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, ano ang nangyari? Bakit ka tumatakbo? Nasaan si Miguel? Napayakap si Ana sa kanyang ina, at doon niya binuhos ang lahat ng sakit. Inay, may sakit po si Miguel. Malubha po ang sakit niya. At itinago niya po sa akin. Niyakap siya ni Aling Tessie ng mahigpit, hinahaplos ang kanyang buhok. Ifle, anak ko. Alam kong masakit. Pero ang pag-ibig, Ana, ay hindi lang sa saya. Sa sakit din yan. Sa pagtanggap. Pero inay, paano? Paano kung hindi ko siya kayang alagaan? Sabi po ng mama niya, wala raw akong magagawa. Ang mga salita ni Doña Elena ay umalinggaw sa kanyang isipan, nagdududa sa kanyang kakayahan na magmahal at mag-alaga. Wala sa yaman ang kakayahang magmahal, anak, malumanay na sabi ni Aling Tessie. Nasa puso yan. Kung mahal mo siya, hahanap ka ng paraan. Samantala, sa Alcantara Mansion sa Makati, naratnan ni Miguel ang kanyang sarili na nakahiga sa kama, pinagmamasdan ang kisam. Matapos siyang mahimatay sa labas ng bahay ni Ana, agad siyang dinala pabalik sa Maynila ng kanyang mga magulang. Ang doktor ay naroon, nagbibigay ng kung ano-anong gamot. Ngunit wala na siyang pakialam. Walang saysay ang lahat ng yaman at gamot kung wala si Ana sa tabi niya. Anak, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong magpagaling, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, ngunit may bahid pa rin ang otoridad. Hayaan mo na ang babaeng iyon. Hindi siya ang para sa iyo. Hindi umimik si Miguel. Nagalit siya sa kanyang sarili. Bakit niya itinago kay Ana? Bakit niya hinayaang humantong sa ganito? Kung naging matapat lang siya, kung nagtiwala lang siya, baka naiintindihan siya ni Ana. Ngayon, pakiramdam niya ay nawala na ang lahat. Ang tanging kapayapaan na kanyang naramdaman ay naiwan sa Barangay Maligaya, kasama ang babaeng mahal niya. Naramdaman niya ang matinding pangungulila kay Ana. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pagiging simple, ang kanyang walang bahid na pagmamahal. Ito ang mga bagay na hindi niya nahanap sa kanyang sariling mundo. At ngayon, nawala na ito. Dahil sa takot niya sa kanyang kahinaan. Ilang araw ang lumipas. Nanatili si Ana sa Barangay Maligaya, pinipilit na bumalik sa dati niyang buhay. Naglalaba, nagluluto, tumutulong sa bukid. Ngunit bawat kanto, bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya kay Miguel. Sa mga ngiti niya, sa mga pagtawa niya, sa mga mata niyang puno ng lungkot. At sa lihim niya. Isang gabi, habang nag-iisa si Ana sa kubo, pinagmamasdan niya ang maliit na litrato nila ni Miguel na kuha nila noong una silang magkasama sa palengke. Nakangiti si Miguel. Hindi pilit, kundi totoo. Naalala niya ang sinabi ni Aling Tessie. Ang pag-ibig, Ana, ay hindi lang sa saya. Sa sakit din yan. Sa pagtanggap. Napaisip si Ana. Kung talagang mahal niya si Miguel, kaya ba niyang talikuran ito dahil sa isang sakit? Dahil sa isang lihim na itinago niya, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa pag-aalala? Naisip niya ang pagdurusa ni Miguel, ang kanyang pag-iisa sa loob ng isang ginintuang haula. Ang pera, ang kapangyarihan ng pamilya Alcantara,
ay hindi nakapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Si Ana, na walang-wala, ay nakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Naramdaman ni Ana ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang puso. Hindi ito galing sa galit o pagkabigo, kundi sa pagmamahal. Kung may sakit si Miguel, kung kailangan niya ng mag-aalaga, kung kailangan niya ng makakaintindi sa kanya, bakit siya tatakbo? Kung mahal niya, dapat ay manatili siya. Habang nag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Hindi niya kilala ang numero. Nag-aalinlangan siyang sagutin. Ito ba ay ang mga alkantara na muling mambubulabog? Ngunit may nagtulak sa kanya na sagutin. Hello, mahina niyang tanong. Ana. Si Isabel Reyes to. Ang boses sa kabilang linya ay hindi inaasahan, ngunit pamilyar. Ito ang boses ng kasintahan ni Miguel, ang babaeng dapat niyang pakasalan. Napatulala si Ana. Si Isabel Reyes? Bakit siya tatawag? Ang boses ni Isabel ay pamilyar sa kanya mula sa mga balita at social media. Ang mukha nito ay palaging nakangiti sa mga magasin, laging nasa tabi ni Miguel sa mga larawan. Ang kanyang dapat na karibal. Bakit po kayo tumawag, Ma'am Isabel? Tanong ni Ana, ang boses ay puno ng pag-ingat. Inisip niyang baka isa itong panloloko o isa pang paraan ng mga alkantara para pahirapan siya. Kailangan nating mag-usap, Ana. Personal. Mahalaga ito, tungkol kay Miguel, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay seryoso, walang bakas ng pagkamayabang o paghamak. Pwede ba tayong magkita bukas? Sa isang lugar na walang makakakita sa atin. Nag-alinlangan si Ana. Ano ang dapat niyang gawin? Kung ito ay bitag, delikado. Ngunit kung may kinalaman ito kay Miguel, kailangan niyang malaman. Ang pag-aalala para kay Miguel ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Nagbigay sila ng lugar at oras, isang lumang cave sa kalapit na bayan, kung saan bihira ang mga tao. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Ana, sinabi sa kanyang ina na mailakad lang siya. Pagdating sa cave, nakita niya agad si Isabel na nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng damit at sunglasses, halos hindi makikilala. Lumapit si Ana ng dahan-dahan, ang puso ay kumakabog. Salamat po sa pagpunta, Ma'am, sabi ni Ana nang makalapit. Tinanggal ni Isabel ang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay hindi matalim o mapanghusga, kundi may bakas ng kalungkutan at pagod. Tawagin mo na lang akong Isa, Ana. At wala akong masamang intensyon. Kailangan lang nating magtulungan. Nagulat si Ana. Magtulungan? Sa ano? Alam kong iniisip mo na kalaban kita, sabi ni Isa, tila nababasa ang kanyang isip. Pero pareho tayo ng sitwasyon, Ana. Nakakulong din ako sa sarili kong mundo. Ikinuwento ni Isa ang kanyang buhay. Ang kanyang pamilya, nakasingyaman ng mga alkantara, ay matagal nang may kasunduan sa pamilya ni Miguel. Ang kasal ay isang business arrangement, hindi pag-ibig. Hindi ko mahal si Miguel, Ana. At alam kong hindi rin niya ako mahal, malungkot na sabi ni Isa. May mahal akong iba. Isang lalaking simple lang, hindi mayaman. Kaya lang, hindi kami pwedeng magpakasal dahil sa kasunduan na yan. Para itong kidlat na tumama kay Ana. Say twist lang. Nagtatago rin si Isa ng isang lihim. Hindi lang pala si Miguel ang biktima ng kanyang pamilya. Hindi pala si Isa ang kontrabida na inaakala niya. Ito ay nagpabago sa lahat. Ang galit at selos na nararamdaman niya noon ay biglang napalitan ng simpatya. Naiintindihan ko po kayo, sabi ni Ana, ang boses ay may bahid ng pag-unawa. Kaya ko to ginagawa, Ana, pagpapatuloy ni Isa. Ayoko ring masira ang buhay ni Miguel. Alam ko ang sakit niya. At alam ko na hindi siya sasaya sa akin, gaya ng hindi ako sasaya sa kanya. Kung mahal mo talaga si Miguel, at handa kang alagaan siya sa kabila ng sakit niya, gusto kitang tulungan. Biglang nilabas ni Isa ang isang makapal na folder. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga illegal transactions ni Don Ricardo sa ilang kumpanya. Mayroon din ditong detalye ng mga lupain na pinilit nilang bilhin sa mababang presyo. Kung ilalabas natin to sa media, hindi lang masisira ang pangalan niya, kundi makukulong din siya. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Pero bakit po? Dahil ito ang tanging paraan para maging malaya si Miguel at ako, paliwanag ni Isa. Hindi sila papayag na pakawalan si Miguel hanggat maihawak sila.
Ito ang magiging leverage natin. Kailangan natin si Miguel na makita ang mga to. Kailangan nating magtulungan para makatakas tayong tatlo sa hawla na ginawa nila para sa atin. Tinitigan ni Ana ang folder. Isang plano. Isang peligrosong plano. Ngunit ito ang tanging paraan para makalaya si Miguel, para sa kanilang pag-ibig. Ang dating takot at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. May kakampi siya sa katauhan ng babaeng akala niya ay karibal niya. Kailangan nating magplano ng maigi, sabi ni Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Ana. Hindi ka na nag-iisa. Salamat po, Isa, mahina niyang sagot, ngunit sa kanyang boses ay may bahid ng bagong lakas. Ang tadhana ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang kaalyado. Hindi na siya isang simpleng katulong na walang kalaban-laban. Hawak niya ngayon ang isang susi na maaaring magbukas ng pinto para sa kalayaan at pag-ibig. Sa loob ng malaki at marangyang silid-tulugan sa Alcantara Mansion, naratnan ni Miguel ang kanyang sarili na parang isang estatwa. Walang buhay, walang kaluluwa. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa huling sandali niya sa Barangay Maligaya, ang pagtakbo ni Ana, ang sakit sa kanyang mga mata, at ang pagbagsak niya sa lupa. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi mo siya pwedeng mahalin kung hindi mo siya kayang pagalingin. Ang mga salitang iyon ay tila totoo at sinasaksak ang kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Ana ay tila isang balakid, isang sakit na hindi niya dapat maramdaman. Miguel, kumain ka na, sabi ni Doña Elena, may dalang isang tray ng pagkain na may mamahaling putahe. Wala akong gana, Mama, maikli niyang sagot. Ganyan ka ba kaapektado sa babaeng iyon? Galit na tanong ni Doña Elena. Miguel, kailangan mong lumaban. Hindi ganyan ang isang Alcantara. Magpakasal ka kay Isabelle, magpagaling ka, at kalimutan mo na ang babaeng iyon. Hindi umimik si Miguel. Nag-iisip siya. Kailangan ba niyang kalimutan si Ana para maging malaya siya? O kailangan niyang lumaban para sa kalayaan niya at para sa kanilang pag-ibig? Ang mga tanong na iyon ay naglalaro sa kanyang isipan na tila naghahanap ng sagot. Biglang bumukas ang pintuan. Si Ana. Nakatayo siya doon, hindi na ang katulong na puno ng takot na kilala niya, kundi isang babaeng may matatag na paninindigan sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang folder. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay liwanag sa dilim na bumabalot kay Miguel. Ana, bulong niya na tila hindi makapaniwala. Lumapit si Ana, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Miguel. Hindi po ako tumatakas, Miguel. Ang pagmamahal po ay hindi lang sa saya, kundi sa sakit din. At handa po akong maging kasama ninyo sa sakit ninyo. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Ana di. Pero may kondisyon, sabi ni Ana. Kailangan nating lumaban. Hindi para sa atin lang, kundi para sa kalayaan natin. Ikinuwento ni Ana ang pagkikita nila ni Isabel, ang planong ginawa nila at ang folder na hawak niya. Kailangan nating bumalik at harapin ang lahat, Miguel. Magkasama. Tiningnan ni Miguel si Ana. Hindi niya inakala na ang isang simpleng babae ay magiging matapang na haharapin ang kanyang pamilya. Hindi niya inakala na ang kanyang kasintahan ay magiging kanyang kaalyado. Isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Sige, maikli niyang sagot. Tara na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Miguel at Ana. Agad silang nagtungo sa malaking sala, kung saan naghihintay si Don Ricardo at Doña Elena. Miguel, bakit ka narito? At bakit kasama mo ang babaeng yan? Sigaw ni Don Ricardo. Umuwi ako para ipaalam sa inyo ang desisyon ko, Papa, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Ayoko kay Isabel. At hindi ako magpapakasal sa kanya. Mahal ko si Ana at siya ang pipiliin ko. Napatayo si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kalokohan! Huwag mo akong lokohin, Miguel. Ganyan ka ba kadesperado? Pera lang ang habol ng babaeng yan. Hindi po totoo yan, Tito, sabi ni Ana, at siya'y tumayo sa tabi ni Miguel. Hindi po pera ang habol ko. At masaya po si Miguel sa akin kaysa sa inyo. Biglang bumukas ang pintuan.
Pumasok si Isabelle, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Ana, Miguel. Nagulat si Don Ricardo at Doña Elena. Isabel? Anong ginagawa mo rito? Dumating ako para sabihin na hindi rin ako magpapakasal kay Miguel, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matatag. May mahal akong iba. At hindi ko pwedeng ipagpalit ang kaligayahan ko sa isang business arrangement. Nanginig sa galit si Don Ricardo. Isabelle, ano ba yung sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay ang katotohanan, sabi ni Isabel, at inilabas niya ang kanyang folder. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo, Tito Ricardo. Alam ko ang mga illegal transactions mo, at alam ko ang mga kasinungalingan mo. Kung hindi mo papakawalan si Miguel, at kung pipilitin mo pa rin kaming magpakasal, ilalabas ko ito sa media. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Natigilan siya. Hindi niya inakala na ang kanyang dapat na manugang ay magiging kanyang kalaban. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ama, ang kanyang tingin ay puno ng paninindigan. Papa, ayoko nang maging bahagi ng mundo ninyo. Piliin ko si Ana at magsimula ng bagong buhay kasama siya. Hindi, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay parang isang halimaw na nagngangalit. Huwag mo akong hamunin, Miguel. Kung talagang pipiliin mo ang babaeng yan, kung talagang aalis ka sa akin, hindi lang ang pera at yaman ko ang mawawala sa iyo. Tatalikuran kita. Wawasakin kita. Hindi ka na magiging anak ko. Napuno ng matinding katahimikan ang malaking sala. Ang boses ni Don Ricardo ay umalinggaw sa hangin, malamig, galit at puno ng banta. Hindi ka na magiging anak ko. Ang mga salitang ito ay tila mga espada na sumasaksak sa dibdib ni Miguel. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan niyang mundo. Ang pamilya, ang yaman, ang pangalan, lahat ay iniaalok na mawala para sa isang simpleng babae na walang-wala. Ngunit nang tiningnan niya si Ana, na nakatayo sa tabi niya, ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang lakas. Ang takot na nararamdaman niya noong una ay napalitan ng paninindigan. Sa mga mata ni Ana, nakita niya hindi ang pag-aalala, kundi ang pag-asa at pagmamahal. Ito ang totoong kayamanan. Kung ganoon po, Papa, maikli at matatag na sagot ni Miguel, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Piliin ko po si Ana. Napahingal si Don Ricardo. Anak, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Ano ang mangyayari sa'yo? Sa sakit mo. Paano ka mabubuhay nang wala kami? Mabubuhay po ako, sagot ni Miguel, ang kanyang tingin ay matapang. Masaya akong mabubuhay kasama ang babaeng mahal ko, kaysa sa maging malungkot sa loob ng gininto ang hawla ninyo. Ang yaman ninyo ay hindi nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang pagmamahal ni Ana, ang pagiging simple ng buhay sa probinsya, ang siyang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Hindi po ang pera ang magpapagaling sa akin. Ang pagmamahal ang magbibigay sa akin ng lakas. Naramdaman ni Miguel ang pag-agos ng luha sa mukha ni Doña Elena. Hindi ito galit kundi sakit. Miguel anak ko, bulong nito, ang boses ay nanginginig. Huwag mo kaming gawin ito. Huwag mo kaming talikuran. Hindi po ako tumatalikod sa inyo, Mama, malumanay na sabi ni Miguel. Kayong tumalikod sa akin. Ang gusto ninyo, hindi ang kaligayahan ko, kundi ang negosyo. Ang gusto ninyo, hindi ang buhay ko, kundi ang pangalan ninyo. Para sa akin, wala nang mas mahalaga pa sa buhay na totoo at may kapayapaan. Humarap si Miguel kay Ana. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit at tiningnan ito sa mga mata. Ana, mahina niyang sabi, hindi ka dapat maawa sa akin dahil sa sakit ko. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi dahil sa sakit ko. Ang pagpili ko sa iyo ay dahil sa nakita ko sa iyo ang isang tunay na tao. Ang kailangan ko ay hindi isang doktor, kundi isang babaeng tatanggap sa akin sa lahat ng aking kahinaan. Mahal kita, Ana, pagpapatuloy ni Miguel. At handa akong harapin ang lahat ng sakit ko, ang lahat ng hamon sa buhay, basta't ikaw ang kasama ko. Tumingin si Miguel sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang galit, ang sakit, at ang pagkadismaya. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang sariling kaligayahan. Paalam po, Papa. Mama, sabi ni Miguel at kinuha niya ang folder mula kay Ana. At huwag po kayong mag-alala, hindi po kami mag-aasawa ni Isabelle.
Tumingin si Isabel kay Don Ricardo, may ngiti sa kanyang labi at nag-iwan ng isang mensahe. Don Ricardo, huwag po kayong mag-alala. Ang folder na ito ay pananatilihin kong pribado. Basta't hindi niyo nagagambalain si Miguel at Ana. At sa sandaling iyon, umalis si Miguel at Ana sa Alcantara Mansion. Hawak kamay, iniwan nila ang lahat, ang marangyang buhay, ang yaman, at ang mga taong nagpipilit na diktahan ang kanilang kapalaran. Naramdaman ni Miguel ang simoy ng hangin sa labas ng mansyon, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang mundo na dating puno ng sakit at pagdurusa ay biglang napuno ng pag-asa. Salamat, Miguel, mahina na sabi ni Ana. Wala iyon, sagot ni Miguel. Dahil sa iyo, natutunan ko ang tunay na kaligayahan. Habang naglalakad sila palayo, isang itim na kotse ang biglang huminto sa harap nila, hinarangan ang kanilang daan. Bumukas ang bintana at isang pamilyar na mukha ang lumabas. Hindi ito Don Ricardo, hindi rin ito Doña Elena. Ito ay ang driver ni Don Ricardo, ang kanang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa mga mata nito ay may nakikita si Miguel na hindi niya maipaliwanag. Napatulala si Ana at Miguel nang huminto sa kanilang harapan ang itim na kotse. Ang matinding kaba ay muling bumalot sa kanila. Baka pinantahan sila ng kanilang mga magulang upang pilitin silang bumalik? O baka pinadala sila ng mga Alcantara upang saktan sila? Bumukas ang bintana ng kotse. Isang matandang lalaki ang nakita nila sa loob, ang driver ni Don Ricardo. Kilala siya ni Miguel at nakita rin siya ni Ana sa mansyon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Sir Miguel, ma'am, sabi ng driver. Ako po si Mang Tonyo. Pinadala po ako ni Don Ricardo. Anong gusto niya? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-iingat. Hindi ko po alam, sagot ni Mang Tonyo. Pero binigay po niya sa akin to, sabi niya, ibigay ko raw po sa inyo. Inabot ni Mang Tonyo ang isang selyadong sobre. Kinuha ito ni Miguel. Habang binubuksan, naramdaman niya ang kakaibang pag-asa. Sa loob ng sobre, may nakita siyang isang malaking halaga ng pera at isang maliit na sobre. Binasa niya ang sulat na nasa loob ng malaking sobre. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pag-aalala, naging pagkamangha. Hindi po ito galing kay Don Ricardo, sabi ni Miguel. Galing po ito kay Aling Nena, ang head housekeeper. Sabi niya, kahit nagalit si Don Ricardo, alam ko na masaya ka sa ginawa mo. Ito ang pondo mo para sa bagong buhay mo. Huwag mong kalimutan na may pamilya ka pa rin sa mansyon kahit na nagkagalit kayo. Nagulat si Ana. Hindi niya inakala na ang mga tao sa mansyon ay may puso rin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ana ang tunay na kaligayahan. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal na nakita niya sa isang estranghero. Nagpasalamat si Miguel at Ana kay Mang Tonyo at umalis na ang kotse. Sa kanilang pag-uwi, magkasama nilang sinimulan ang kanilang bagong buhay. Sa tulong ng pera na ibinigay ni Aling Nena, nakapagrenta sila ng isang maliit na bahay, mas malaki kaysa sa bahay ni Ana, at mas komportable. Inayos nila ang hardin, nagtanim ng mga gulay, at nagluto ng kanilang mga paboritong pagkain. Ang bawat araw ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Isang araw, habang nag-aalmusal sila, may tumawag sa cellphone ni Ana. Si Isabel. Ana, magandang balita, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Nagtagumpay kami. Pinakawalan na ako ng pamilya ko. Ngayon, malaya na ako. At sa wakas, maipapakilala ko na sa kanila ang lalaking mahal ko. Salamat sa iyo, Ana. Salamat sa inyong dalawa ni Miguel. Naramdaman ni Ana ang tuwa sa kanyang puso. Hindi lang siya masaya para sa sarili niya, kundi masaya rin siya para kay Isabel. Ang dalawang babaeng akala niya ay magiging magkaribal ay naging magkaibigan. Ang dalawang mundo na pinagsama ng tadhana ay sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan. Samantala, natagpuan ni Miguel ang kanyang tunay na hilig. Nagtrabaho siya sa isang environmental agency sa Laguna, tumutulong sa paglilinis ng mga ilog at pagtatanim ng mga puno. Masaya siya sa ginagawa niya. Hindi ito nagbibigay sa kanya ng milyon-milyong piso, ngunit nagbibigay ito sa kanya ng tunay na kaligayahan. Sa gabi, habang nag-uusap sila, naramdaman ni Ana ang panginginig ni Miguel. Hinawakan niya ang kamay nito.
Okay lang ako, Ana, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Kailangan lang ng pahinga. Hindi, Miguel, sabi ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kailangan mong magpagaling. Magkasama nating haharapin ang sakit mo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Ana tungkol sa sakit ni Miguel. Alam kong masakit, sabi ni Ana. Pero magkasama tayo. Hindi ka nag-iisa. Sa kalagitnaan ng gabi, may dumating na delivery sa pintuan nila. Isang sobre mula sa isang hindi kilalang ospital. Nagulat si Miguel at Ana. Ito ay isang medical result. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito. Binuksan niya ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang mga resulta ay nagpapakita ng isang malaking pagbabago sa kanyang kalagayan. Ang kanyang sakit ay gumaling. O may bago. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. At sa dulo ng pahina, may nakasulat na isang kakaibang detalye. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang hawak niya ang medical results. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at pagtataka. Tinitigan niya ang bawat salita, tila sinusubukang unawain ang kakaibang impormasyon na nakasulat sa mga dokumento. Si Ana, na nasa tabi niya, ay nararamdaman ang pagkabigla ni Miguel. Miguel! Ano yan? Ano ang nakasulat dyan? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay maihalong pag-aalala. Ibinigay ni Miguel ang mga dokumento kay Ana. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-asa. Ana, tingnan mo. Hindi ito ang aking medical record. Kinuha ni Ana ang mga dokumento. Binasa niya ito. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang pangalan ng pasyente ay Miguel Alcantara. Parehong pangalan. Parehong karamdaman. Ngunit ang mga resulta ay nagpapakita na ang pasyenteng ito ay gumaling na. At ang pangalan ng doktor na nangasiwa sa pagpapagaling ay si Manuel Alcantara. Miguel, baka isa itong pagkakamali, tanong ni Ana. Umiling si Miguel. Hindi. Hindi ito pagkakamali. May iba pa akong nahanap. Ibinigay niya kay Ana ang isang maliit na papel na nakasulat sa ilalim ng mga dokumento. Isang personal na mensahe. Miguel, huwag kang mag-alala. Ang sakit mo ay hindi malubha. Ang karamdaman mo ay mailunas. Kailangan mo lang magtiwala sa tamang tao. Lumayo ka sa pamilya mo at hanapin mo ako. Ang iyong Tio Manuel. Napahinga ng malalim si Miguel. Tio Manuel. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalan na iyon. Ang kwento ay nagpatuloy. Ang kanyang Tio Manuel ay isang doktor, ngunit dahil sa pagiging matapat at sa pagtanggi na sumali sa iligal na transaksyon ng mga Alcantara, pinatalsik siya ni Don Ricardo sa pamilya. Hindi na sila nag-usap simula noon. Si Tio Manuel siya ang pinatalsik ni Papa sa pamilya, paliwanag ni Miguel. Siya ang nagpadala nito. At siya ang nagbantay sa akin. Naramdaman ni Ana ang init sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago, ay para lamang sa negosyo. Ang sakit ni Miguel, na ginamit ng kanyang mga magulang upang pilitin siyang magpakasal, ay isang huwad na banta. Isang sakit na may lunas, ngunit itinago nila para sa kanilang pansariling interes. Salamat sa Diyos, Miguel, bulong ni Ana. Niyakap ni Miguel si Ana ng mahigpit. Dahil sa'yo, Ana, nagawa kong lumaban. Nagawa kong umalis sa hawla na iyon. At ngayon, malaya na ako. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy sa isang bagong yugto. Sa tulong ni Manuel Alcantara, nahanap ni Miguel ang tamang gamot at pag-aalaga. Ang kanyang sakit ay unti-unti nang nawawala. Ang bawat araw ay puno ng kaligayahan, pagmamahalan at pag-asa. Isang hapon, habang nagtatanim sila sa hardin, may tumawag sa cellphone ni Miguel. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Si Don Ricardo. Miguel, anak ko, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko ang lahat. Ang pagtakas mo, ang pagiging malaya mo. Pasensya ka na. Maling-mali ako. Napahinga ng malalim si Miguel. Hindi siya galit.
Naramdaman niya ang sakit sa boses ng kanyang ama at ang kalungkutan na bumabalot sa kanya. Okay lang po, Papa, sabi ni Miguel. Alam ko po na mahal ninyo ako sa sarili ninyong paraan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. Tumingin si Miguel kay Ana na nakangiti. Opo, Papa, sabi ni Miguel. Magiging ama na po ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Miguel ang pagtawa ng kanyang ama. Magiging lolo na ako. Naramdaman ni Miguel ang luha na umagos sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay naglaho. Sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang tunay na yaman ay hindi ang mansyon, hindi ang negosyo, kundi ang pamilya na binuo niya kasama ang babaeng mahal niya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ana at Miguel, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, lihim, at higit sa lahat, pag-ibig. Minamahal kong mga tagapakinig. Isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa inyong lahat na sumama sa amin sa bawat kabanata ng Ang Mansyon sa Bukid. Mula sa simula ng pagtatago ni Ana at Miguel hanggang sa pagtuklas nila ng tunay na pag-ibig sa gitna ng mga hamon at sa wakas, sa kanilang bagong simula, kayo ang aming naging kasama sa bawat hakbang. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging kumpleto kung wala ang inyong patuloy na suporta at pakikinig. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na karanasan para sa akin. Habang nililikha ko ang bawat karakter at bawat eksena, naramdaman ko ang bawat sakit, saya, at pag-asa ni Ana at Miguel. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga aral na natutunan ko sa kanilang kwento, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa yaman o sa katayuan, kundi sa katapatan ng puso at sa kakayahang tanggapin ang bawat isa sa kabila ng anumang pagsubok. Naway naramdaman din ninyo ang mensahe ng pag-asa, pagpapatawad, at ang kahalagahan ng paglaban para sa kung ano ang totoo at mahalaga. Ang pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at magbigay ng panibagong buhay. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pagmamahal. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, ng ngiti, o kahit kaunting pag-asa sa inyong sariling paglalakbay. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, huwag mag-atubiling ipaalam. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Buong pagmamahal. Pusong Pinoy Tales.